Tapos si Romualdez, sabi niya, matagal na siyang nanahimik, di ba? Matagal siyang hindi umimik, kahit siniraan na siya sa media, sa social media, kahit yung reputasyon niya ay sinira. Tapos ngayon, magugulat ka, biglang pupunta ng Singapore. Di ba? Kasi magpa-check up. Si Harry Roque, ganun din ang nangyari. Bakit ganun? Di ba? Alam nyo, turo ni Gloria yan eh. Ang tawag sa ganyan, Gloria Syndrome. Mga kababayan, Gloria Syndrome. Diba? Continue natin. To another jurisdiction, especially if you're under investigation. Today dapat. Today daw dapat babiyahin ng Singapore. Kaya pasalamat tayo kay Boying na ito na ang batas ni Boying ngayon. Narinig nyo, sabi ni Boying? Kung ikaw isang miyembro ng gobyerno, tapos sangkot ka at under investigation ka, bawal ka nang lumabas. Actually, they were burning the rice yesterday and up to this morning. But ako, I had background. Sabi ko, when you join government, you already surrender your right to travel, especially to another jurisdiction, Tama. especially if you're under investigation. Today dapat. Hindi namin siya pinaalis, hindi namin pinayagan na ma-lift yung bulletin niya. Nako. Kasi nga, naka-lookout order because we've been investigating him actively. Ayan. Baka hindi na bumalik eh. We don't want that to happen. Diba? Sabi ni Boying, hindi daw nila pinayagan kasi under investigation. Baka kasi hindi na babalik. Parang si Saldico, di ba? Ganyan ginawa ni Saldico, baka kasi hindi na babalik. Di ba? Ngayon, kung may sakit pala, at kung pupunta ka lang din naman ng Singapore, tapos magpagamot doon, di ba? Bakit hindi na lang yung doktor sa Singapore ang papuntahin mo dito? Kasi pareho lang naman gastusan. Pupunta ka doon, kukuha ka ng hotel, may mga kasama ka, may mga alalay ka, yung pagkain mo pa. Ba't hindi mo na lang papuntahin yung doktor dito, i-book mo ng hotel, gastusan mo, pareho lang din naman, wala namang pinagkaiba. Aber? May mali ba doon? Anong pinagkaiba? Pupunta ka doon, kasama ang pamilya mo, may mga bodyguards ka, may mga secretary ka, may mga accompanied kasama mo. Magbubook ka ng hotel, kakain ka doon, magpagamot ka doon, babayad ka ng doktor, gagastos ka sa doktor. Sim lang, papuntahin mo yung doktor dito, i-book mo, bayaran mo, tapos. At least dito makatipid ka. Bakit? May sarili ka namang hotel eh. Diba? Hindi mo, Diyos ko, ganun lang naman yun, pareho lang naman lahat. Walang pinagkaiba kung pupunta ka doon para sabihin mo, nandoon naman yung doktor. Kami na lang ang pumunta kasi mahal. Bakit yung pagpunta mo doon libre? Diba? Lahat naman ang gagastos mo doon, ganun din eh. Kung ang doktor papuntahin mo dito, mas nakakatipid. Bakit? Kasi mas mura dito. Ang mahal sa Singapore. Biruin mo yung $1 doon, Singapore dollar, 42. Pag dito mapupuntahin yan, piso lang. Di ba? Continue. Well, siguro heart, sugar, diabetes, heart. Diyos ko, sugar, diabetes, heart. Kung ganyan lang din naman pala ang sakit, meron naman tayong mga espesyalista dito sa dugo. Meron naman tayong espesyalista dito sa diabetes. Diyos ko. Huwag kang kumain maraming kanin. Kahit nga hindi ako doktor, alam ko ang gamot sa diabetes. Maglaga ka ng 7 dahon ng guyabano. Tapos inumin mo yun, gawin mong pangtubig everyday. Tapos uminom ka ng sabaw ng buko bago magising, tapos bawasan mo kumain ng kanin at mga matatamis. Tapos, diabetes, sugar. Usual diseases of Diba? Sir our Henry? generation Common disease lang yun and our kind of work. Kayo nabanggit Uminom siya lagi ng tubig dagat. Tignan natin kung magka-diabetes pa siya. Baka naman magka-UTI naman siya. At least UTI, hindi na diabetes. Sa UTI, ihi ka, mahapdi lang. Sa diabetes, either mabulag ka o maputulan ka pa ng paa.
Ito kasi si former President Escudero din before. Ano po yung development? Active pa rin ang investigation. Hala. We will be conducting a PI soon. One thing I can tell you. I was in the briefing yesterday of the case build-up and yes, I was in the briefing yesterday of the case build-up. Ayan na, tatakas kasi. Yan yung mga gawain ng mga yan, mga kababayan. May mga planong tumakas, may mga planong lumipad. Diba? Magandang araw sa inyong lahat. For a long time, I chose to remain silent. I did so out of respect for the legal process. I did so because I did not want to add more noise to an already divisive issue. I want the public to understand the budget process is collective, multi-layered, and shared. Accountability must apply to everyone involved, not selectively assigned after the fact, and certainly not when it becomes politically useful. If corruption were to occur in a magnitude made known to us over the past months, then it's clear that the Pakinggan nga For natin yung kids, reaction ni friends, Mel or even Chanco. yourself, it feels good to be understood and comforted every day. Katatanggap lang na balita ay giniit ni dating House Speaker Martin Romualdez na hindi siyang mastermind sa budget insertions at anomalya sa flood control projects. Sa isang video message giniit ni Romualdez na hindi raw siya papayag na gawin anyang scapegoat o sangkalan sa katiwalian ng ibang tao. Sabi pa ni Romualdez, hindi siya naging bahagi ng BICAM at Small Committee deliberations. Paghilom din ha, unsa hindi ka kasali, hindi ka bahagi. Paano nakuha ng budget ng mga kongresista yung budget nila kung hindi ka kasali? Tanginang yan. At itinuro sila dating Senate President Cheese Escudero Ayan at na. dating House Appropriations Committee Chairman Tubi Zaldico At na siya raw gumawa ng Zaldico. mga budget decisions. Ayan na. With respect to how the budget was deliberated in Congress, let me say this categorically. I was not a part of the BICAM and the small committee budget deliberations. However, two people were instrumental in making those budget decisions. Cheese Escudero and Zaldico. And I will Ala! defend myself fully. Ayan I na. will not allow myself to be turned into the scapegoat. Cheese Escudero at si Saldico tinuro. Paano yung kumakalat na kahit holiday pumupunta si Cheese sa opisina mo? Hindi nyo maitanggi yan paano yung kumakalat na picture ni Cheese na nakuha sa CCTV na pumupunta si Cheese doon kahit holiday? Ano to? Nagtuturuan na kaya? Manuno kayo dyan? Ito pa. Hinarang ni Ombudsman Boying Remulla ang plano ni former House Speaker Martin Romualdez na magpa-check up sa Singapore. Tulad ni Zaldico, baka raw kasi tumakas ito sa pananagutan matapos madawit sa flood control scandal. Hinahabol na rin ng mga ombudsman ang mga ari-arian ni Romualdez. Hala! Nako, ipamigay mo na sa akin yung iba. Oo, ilipat mo na sa pangalan ko yung iba. Yung mga bilyones niyo, ipatago nyo dito sa bahay. Kasya pa yan dito sa bathtub ko. Hoy, ako po'y nanawagan, ha? Yung mga kongresistang sangkot sa nakawan dyan sa flood control, yung mga pera ninyo, ipatago nyo sa akin. Ha? Kasi pag ako nagtago niyan, ubusin ko rin yan. Ipamili ko ng sports car yan, 10. May balak pa naman ako bumili ng isang sports car ngayon. Alam niyo yung Honda Prelude? Or di kaya yung Toyota Yaris? Nako, kayo mga magnanakaw dyan, ng mga kongresista o mga politiko, ipatago nyo sa akin yung mga bilyon-bilyon yung ninakaw. Kasya pa yan dito sa bahay ko. Maluwag pa naman yung bathtub ko. May CR ako to sa taas. Na 80 square meter. Meron pa ako rooftop. Lagyan lang natin trapal. Hindi naman mabasa yan. Kung gusto niyo magbutas ako ng lupa, gawa tayo underground. Tago natin yan. Mabilis lang yan. May pera ka? Ipatago mo sa akin. Magbutas tayo ng 30 feet underground. Pwede natin itago yan. Continue. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Ipamod-mod yun, ha? Yan ang
Office of the Ombudsman sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang pag-freeze ng mga bank account at assets ni dating House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay ito sa kinaharap ni Romualdez na issue ng money laundering at korupsyon na maaari ring dikit sa flood control scandal. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, hinihintay na lang nila na ma-endorso ng AMLAC sa Court of Appeals ang freeze order. Yeah, very soon. Kasi nga, we want it filed already. Yan ang aming pinupush talaga ngayon. Sabi ni Joel, ganid. Ito yung vlogger na mayabang na mayaman. Sino ba namang magyabang na hindi ka mayaman? Nakakahiya naman. Yeah? Magyabang ka, make sure na mayaman. Kaya magyabang ka, tas wala kang pera, tangina, nakakahiya yun. Alam mo, Joel, ganito lang yan eh. Natural, kung mayaman ka, magyabang ka. Kung wala kang pera, huwag kang magyabang, tangina, mapapahiya ka. Ganun lang yun. Ako, nagyabang ako kasi hindi ako nagnakaw eh. Di ba? Yung iba, ito ha, sa totoo lang. Ako, may karapatan ako magyabang kasi hindi ako nagnakaw. Si Sarah nga, harap-harapang nagpapakita sa social media, hindi nga niya mapaliwanag yung mga ninakaw niya. Ito, napanood niyo yung pageant sa Pampanga na merong mataba na sumali? Alin ang nakakahiya? Yung rumampang mataba o si Sarah araw-araw nakikita? Diba? Ganun lang ang tanong ko. Yung mataba na sumali sa pageant doon, yung lalaking mataba, malaking bilbil, di ba binabash? Kasi daw ang taba-taba sumali ng pageant. Kung ako nun ganun mataba, alin nakakahiya? Si Sarah araw-araw na nagpapakita na araw-araw may social media, araw-araw may media na kasunod na hindi niya maipiliwanag yung ninakaw o ako na wala naman ako ninakaw. Di ba? Continue. We expect it to be filed by tomorrow. We'll give or take a few days for the Court of Appeals. After our Lickers TV, hilo po. Nabanggit din ni Remulla na humiling si Romualdez na makapagbiyahe papuntang Singapore para mag-check up. Pero tutol dito ang Ombudsman. Paliwanag ni Remulla, ayaw na nilang maulit ang nangyari kay resigned Congressman Zaldico. Kaya lang, syempre nga, ang problema dyan, para namang sobrang coincidental na nahuli si Saldico sa Europe. Tama. Hindi siya naalis. Baka mamaya, wala na tayo mapanghawakan dito sa bansang ito. Tama. Lahat ng ating Tumakas. nais panagutin, masagutin, mawala na lang sa ating jurisdiction. Oo, We did nagtatakasan. not respond favorably to the request that he be allowed to leave. Because, magkakaroon na naman ng haka-haka at kuro-kuro yan. Mabuti lang, sabi ang sana naman, dito lang siya magpa-check up. Kasi naman, magagaling naman ang doktor natin dito. Diba? Base sa request ni Romualdez, ngayong araw dapat lilipat papuntang Singapore ang House Speaker at 5 araw raw sana ang ilalagi nito doon. Kabilang si Romualdez sa mga mambabatas na hinaina ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO mula sa Department of Justice noong October 2025. Actually, they were burning the lines yesterday and up to this morning. But ako ay held my ground. Sabi ko, when you join government, you already surrender your right to travel, especially to another jurisdiction, especially if you're under investigation. Para sa agenda, Joan Manalo, Balinorio News Channel. Nako, iyon na nga, mga kababayan, yan ang sinasabi ko eh. Eto, mga kababayan, eto yung pangalawa natin pag-uusapan, tapos na tayo dyan kay Romualdez. Yeah? Tapos na tayo dyan kay Romualdez. Diyos ko, antayin na lang natin makulong yan.